Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili. Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Pachukerpuz, ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Pangalan mo? Wina Pearl. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes, 11 ng buwan ng Disyembre. Philippine National Police kasado magtas ng full alert status simula sa simbang gabi para sa ligtas sa Kapaskuhan 2025. Memo na nagdeklarang walang pasok sa December 26 at 29 na fake news ayon sa Malacanang. Inunahan na dating Congressman Saldico at tatlong iba pa idineklara ng isang Sandigan Bayan na mga pugante na sa batas, fugitives. Senator Bato de la Rosa, bantay sarado ng DILG, lokasyon at bawat galaw sinusubaybayan ayon kay Secretary John Vic Remulla. May arrest warrant na ba talaga? Samantala, Bureau of Corrections pumalag sa haka-hakang may special treatment na kahit dating Bamban Mayor Alice Go sa loob ng Women's Correctional. Mga sindikato at pugante sa China na inaabusong asylum sa Pilipinas, binanata ni Senator Hontiveros. Sindikato ng magnanakaw na mga motorsiklo na buwag ng pulisya. 5 miyembro ng Albia Criminal Gang inaresto kalaboso ngayon. Hirit naman sa Open BICAM o live stream ng BICAM sa 2026 National Budget, aprobado na sa Kongreso. Benteng bigas roll-out sa buong bansa na kumpleto. 82 lalawigan na biyayaan ayon sa Department of Agriculture. Isa naman pong CPA lawyer inambush ng riding in tandem sa Mandawi City, patay. At ang mga hente naman ng NBI na nasangkot sa rambulan sa isang bar sa Quezon City, namumurong masuspinde. At MMDA gumagamit ng AI robot para manguha ng mga basura sa mga daluyan ng tubig. Ba, okay yan ah. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itataas na ng Philippine National Police ang full alert status simula December 15. Abay sa Lunes yan para sa ligtas sa Paskuhan 2025. Ayon kay Acting PNP Chief General Melencio Nartates Jr., may 70,000 mga tauhan ng pulisya ang kasama sa mga i-deploy nationwide. Susuportahan nila ang 6,892 auxiliary units at 24,526 assets sa mga bahay-sambahan o mga simbahan, pasyalan at mga designated firecracker zone. Partikular na tututukan ng PNP ay ang bisperas ng Pasko at bagong taon kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng publiko
Gayon din ang paggamit ng paputok na target umanong i-minimize. Dahil dito nagbabala si General Artates na humiiral pa rin ang one-strike policy para sa mga commander naman ng pulisan na hindi magpupulis ang kanilang tao lalo na sa indiscriminate firing ng mga baril. Habang tinawag naman po ng Malacanang na peke ang kumakalat na memorandum kaugnay sa suspensyon ng pasok sa government offices sa December 26 at 29. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, peke o hindi totoo ang Memorandum Circular number 47 na may lagda niya. Sa nasabi pong memo, dinedeklara ang suspensyon ng klase sa buong bansa sa December 26 at 29 upang bigyan umano ng karagdagang oras ang mga kawani na makasama ang kaninang pamilya ngayong pong holiday season. Pero base po sa Official Gazette, tanging December 24, ito po ay bisperas at December 25 naman ang Christmas Day, December 31 huling araw ng taon at January 1 ang deklaradong holiday. Ba't di pa kasi totohanin ng Malacanang? Para masaya naman ang mga empleyado. Ayan. Makabanding ng matagal-tagal ang kanilang pamilya, kamag-anak ngayong Pasko at New Year. Pwede ba yung lakay simula December 24 hanggang January 1 o January 2? Holiday na, no? Masaya-saya yun. Pwede, siguro sa mga empleyadong hindi katulad natin. Pero sa mga may mga service-oriented na establishments, yun ang hindi pwede. Ayan, paano restaurant, ha? Oo nga, Ala ka lang magsara ka. Ayan. Pupuntahan niya ng mga mamamasyal. Samantala, opisyal nang idineklara ng 5th Division ng Sandigan Bayan na mga pugante na. Mga fugitive from justice si dating Congressman Elizalde Co at 3 opisyal board members ng kanilang kumpanyang SunWest Incorporated. Ito'y matapos nilang hindi humarap sa kasong graft at malversation case na kinasasangkutan ng 289 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kasabay ng deklarasyon, ipinakansela na rin ng Sandigan Bayan ang kanilang mga pasaporte dahil mali umano na ang hindi pagharap na mga akusado ay indikasyon ng pagtakas sa hustisya. Kahapon ay inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na nakansela na ang pasaporte ni dating Congressman Co, bagay na kinumpirma na rin ng Department of Foreign Affairs. Matatandang nakalipas na buwan ay naglabas na ng arrest warrant laban kay Co at ilang pa opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated dahil sa pagkakasabit nila sa mga manuwalyang flood control projects. Samantala, alam ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kinaroroonan at bawat galaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang pahayag ng ahensya kasunod ng hindi pagpapakita sa Senado ng senador matapos ang ulat na may warrant of arrest na laban kay Senator Bato mula sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay po pa rin yan ng war on drugs ng dating Duterte administration. Ayon po sa pamunuan ng DILG, patuloy nilang minomonitor ang senador at hinihintay lang nila kung talagang may utos ang korte na arestuhin o wala. Batay po sa ulat ng ahensya, ilang linggo nang palipat-lipat ng kinaroroonan ang senador at gumagamit umano ng iba't ibang sasakyan sa tulong ng ilang kaibigan. Sa kabila nito, nilinaw ng DILG na hindi pa maituturing na pugante si De La Rosa dahil wala pang opisyal na inilalabas na arrest warrant ang ICC. Ayon naman po kay Attorney Israelito Torion, ang abogado ni De La Rosa, iniiwasan daw po ng senador ang paglabas sa publiko dahil nanganganib umano ang kanyang seguridad kasunod po ng ulat na ICC arrest warrant. Oras alas 4:18. Humiling naman ang Independent Commission for Infrastructure ICI sa Anti-Money Laundering Council AMLAC ng mga dokumento ng mga kontratistang sabit
sa mga manumalyang infrastructure projects. Ito ay kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka sa kanilang press con sa Taguig City, pero tumanggi ng magbigay ng karagdagang detalye. Bakit? Narito si Attorney Brian Hosaka. The Commission requested from the AMLC documents pertaining to several construction companies that were allegedly involved in these projects or infrastructure projects. The details of which I am constrained not to share with you right now because of confidentiality. How many? Samantala, sinabi rin ni Atty. Hosaka na hanggang December 15 na lamang ang gagawing hearing ng komisyon. Ang huling araw sa trabaho ni resigned Commissioner Rogelio Babe Singson. Pero magpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon at case build-up. Idinay ni Hosaka na malalaman ng ICI pagtapos na ng December 15 kung kinakailangan pang magsagawa ng karagdagang hearing kahit na nag-resign o mapalitan na o hindi si Singson. Ito dahil nagbitiw ang commissioner, meron pa rin chairman at isa pang commissioner ang ICI. So kahit wala si Singson, wala pang kapalit, tuloy pa rin ang trabaho ng ICI. Samantala, kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego III sa DZRH na naka-freeze na ang assets ng mga Diskaya, kabilang ang mga bank account at property ng mag-asawang Sara at Curly. Kasabay nito, idinidiin ng abogado na pinupuntirya ngayon ang mag-asawa dahil sa malalaking pangalan na ibinunyag nila na sangkot sa flood control scandal. Aniya, pilit na iniugnay ang mga Diskaya sa Davao kahit wala umano silang flood control project sa ilalim ng Duterte administration at mga proyekto sa tulay at gusali lang ang kanilang ginagawa. Giit po ni Samaniego, politika lamang ang kasong malversation ng ombudsman laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Nang tanungin kung totoo bang iniipit ang mga Diskaya dahil ayaw idawit ang mga Duterte, sinabi po ni Samaniego na doon na rin ito papunta pero hindi lang makitaan ng proyekto ang mag-asawa na may uugnay sa mga Duterte. Kumikilos na ang bagong pamunuan ng Bureau of Internal Revenue BIR para matugunan ang reklamo laban sa paggamit ng Letter of Authority, LOA ng kanilang mga tauhan. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, matapos niyang suspindihin ang mga field audit, ay ipinasusumiti niya lahat ang mga revenue district offices ng inventaryo ng inilabas nilang LOA. Ito ay para matukoy kung ano ang nangyari at resulta ng LOA na kanilang inisyu. Sabi ni Mendoza, nagpapa-develop na siya ng isang portal para ma-monitor ang mga ini-isyong letter of authority na siyang nag-iimbestiga sa mga negosyante. Nainiwala siya na kung alam ng matao ng BIR na nakabantay sa kanila ang commissioner, ay maaaring mabawasan ang pang-abuso ng mga tauhan ng BIR sa paggamit ng LOA. Ito ay tugon sa reklamo ng mga negosyante na ipinarating sa mga senador na ginigibit umano sila ng ilang tauhan ng BIR gamit ang LOA ng ilang beses sa isang taon. Narito si BIR Commissioner Charlito Mendoza. That's why I have directed the creation of a portal where I can monitor near time the status of all pending letters of authority. Right after I issue the order directing the suspension of all field audits, my succeeding order is to submit an inventory of all the status of all pending letters of authority. So nagsasabit po ang mga
offices natin ngayon, and I have directed the creation of a portal. Well, I can track ano na po ba ang nangyari sa particular LOA na ito, nasa ang stage na ba siya, magkano ba ang actual na nasingil, because it produces the CCTV effect. If the people on the ground knows that the commissioner or the central office is meticulously monitoring the implementation of LOA, mas naiiwasan po yung abuse of discretion sa pagkakandak ng audit. Thank you, Mr. Samantala, pinagtibay na ng Kamara ang House Concurrent Resolution No. 8 para sa implementasyon ng Open BICAM kasunod ng pagsalang dito ng 2026 proposed national budget na 6.793 trillion pesos. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na siya ring chairperson ng House Committee on Appropriations, noon pa man ay suportado na ng Kamara ang panukalang livestream ng BICAM upang bilang tugon sa panawagan na transparency sa pagtalakay ng pambansang pondo. Ito ay matapos ang desisyon ng komite na buwagin na ang small committee dahil dito umano nagaganap ang insertions kasunod na rin ang paglantad ng flood control scandal. Kaya naman naging malakas ang panawagan ng taong bayan na maging bukas ang Senado at Kamara sa budget deliberations lalo na pagdating sa BICAM proceeding. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Armed Forces of the Philippines nagbabala sa publiko ugnay sa pagpapakalat ng transition government. Samantala, Pangulong Marcos umaasa naman o hinahangad niya na maipagpatuloy ng susunod na Pangulo ang mga mahalagang proyektong sinimulan ng kanyang administrasyon. Samantala, Bureau of Corrections sa pinabuolan na naman ang mga report na binibigyan ng BIP treatment si dating Mayor Alice Guo sa Women's Correctional. At isang CPA lawyer inambus ng riding in tandem patay. At sindikato naman na mamagnanakaw ng motorsiklo abay natimbog ng pulisya. Limang miyembro nito na tinawag na Albia Criminal Gang kalaboso na ngayon. Ang detalye na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Lieutenant Larry Francisco at Hermana Rosie Sarangaya. Alas 4:26. Ang oras na yan. Victoria, wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Rico J. Hindi na Christmas card na ibibili ni Kyle Bullias. Pera na. Oras, Miss Wina. Abay, 4:36 na lakay ng hapon. Ang bilis ng panahon. Ayan, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Eto na ang nino ng bayan, Aling Pelising. Para sa ating Pasko Panalo promo kasama ang MX3. At ito ay nasa Arellano Avenue, Malate, Manila. Tawagin natin si Ninong Kyle Bullias. Kyle, please come in. Pasko Panalo Promo kasama ang MX3.
napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag nakiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ninong Kyle, please come in. Ninong. Magandang hapon, Lakay at Wina Pearl. Nandito tayo ngayon sa Arellano Avenue dito sa Malate, Manila at isang maswerteng listener ng DZRH ang mabibigyan natin ng maagang pamasko. Lalapitan natin si Nanay. Oh, may Nanay, magandang nagbibideo hapon. sa'yo. Kamusta po Ayan. kayo? Ano pong pangalan ninyo? Ana Marie Pangilinan, Ana Ilan taon na Marie po kayo, Nay? Pangilinan. 71. Oh, batang 71 bata pa years si old. Lola. Oo, ayan. Eh, Ano po pinagkakaabalahan niyo, Nay? Eto, makiumpok-umpok, makipagbarites. aling, Sabi mo pa kayo. ano pangalan niya? Aling, Pangalan niyo po, Nay. Ano po? Pangalan niyo daw po. Ana Marie Pangilinan. Nanay Ana. Lola Ana Marie, ano po ang latest dyan? Anong tolits dyan? Anong sabi ng mga Ano daw Marites? latest na Anong chika? SMEs natin dyan? Latest. Anong latest na Maraming Marites? latest eh. Oo. Flood control eh. Flood control. Updated si Nanay. Luma na yun na. Medyo nag-less nga ng konti kasi stressful eh. Ganun ba? Tama ka na. Number Pero one corrupt. sino ba number one corrupt? No name names. Kailan pa ba i-memorize yan? Ayan. Dahil updated si Lola Ana Marie. Ayan. Updated sa mga Marites. Bigyan kagad na aginaldo si Lola. Ayan. Bibigyan Kyle. agad natin ng maagang pamasko si Nanay Ana. 1,000 pesos. Ayan. Congratulations, Nanay. Ayan. At para tuloy-tuloy na kaya kanyang pakikinig sa DZRH, pampalinaw yan. bibigyan pa natin siya ng mini component. Ayan. At of course, gift box mula sa MX3. Ayun, Ayan na, pampalakas. may mainit ka ng kape kada umaga. Always. Ano pa mas? Three favorite. Ayan. Ano to per piece. Ay. Yan sa ano, generic. Anong gawin mo sa 1,000 na Lola Ana Marie? Pagdagdag ng Noche Buena. Wow. 500 lang ang allowance. Aba, Talagang updated si Lola. Updated sa Marites si Lola Ana Marie. Ayan. 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 Dahil Congratulations kay Nanay, hindi niya na pagkakasyahin yung 500 na. May dagdag na. ayan. Thank you. Abay, Thank you very big. Blessings. tipir mo yan na Lola Ana Marie, ang Blessings. 500 mo ang gagasusin mo next year. Gagasusin mo na ng 500. Dalawang Ayan. ano pala Lakay, dalawang Christmas. Noche Buena. Dalawang Noche Ayan, Buena. Tama-tama pang Noche Buena. Ayan. Lola Marites. Noche Buena si Yorme. Ana Marie kasi Ana Marie Lakay. ba? Lola Ana Marie, maraming salamat. Merry Christmas. Salamat. Magandang hapon po sa Thank inyo. you. Ayan. Thank you din. Ang reyna ng Thank you Marites very much. sa Malate, Manila. Ayan, Lakay. Congratulations kay Nanay at kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ito po si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Kyle at siyempre tuloy-tuloy ang pamigay natin ng limpak-limpak na aginaldo sa ating mga avid listeners. At ngayon naman ay dumakot sa ating kring-kring panalo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Aba, sino ang nasa ating linya, Miss Wina? Ayan na, nag-iisa, walang iba, kundi si Kuya Naimar Alejandro. Kuya Naimar, magandang hapon. Ng Butong, Kabuyaw, Laguna. Ayan. Magandang hapon, Kuya Naimar. Ayan. Ayan, sa Kabuya pala kayo. Ano po, Kuya, ha? Ayan, Kuya Neymar, isa lang ang tanong ko, ha? Ayan. Ang tanong ko lang naman
pagka Pasko, ayan, ano ang tinatanggap ng mga empleyado? 13 pesos. Ang galing-galing mo talaga, kuya. Isa kang henyo. Congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500 pang Noche Buena, kuya. Ayan. Congratulations. Samantala, balikan natin ang ating mga balita. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Hangad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagpatuloy ng susunod na Pangulo ng Bansa ang maproyektong sinimulan ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang makapili ang publiko ng mga susunod na lider na may maayos na pamamalakad para hindi maputol ang mga reforma kahit matapos ang kanyang administrasyon. Araw-araw silang kumukonsulta sa mga tagapayo para makahanap na epektibo ng paraan sa pagresolba sa mga problema ng bayan. Ay mga nagbabalak niyan, hindi basta-basta ang presidente, ha? Dami-daming problema ng bayan. At kung masumano ang pipiliing presidente sa susunod na administrasyon, ay mas lalaki ang tsansa na tumagal at gumanda ang pagbabagong nasimulan na niya. Narito ang Pangulong Marcos. Every day, we spend hours with my advisors thinking. Think out of the box. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. My hope, and the reason the structural change is important, is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Sino bang susuportan niyo sa next election? Abay, lakay, tamang-tama. Tanungin muna natin dahil meron tayong report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang patas, transparent at pagiging investor-friendly ng Pilipinas. RH14 Leth Narciso sa detalye. Miss Leth? Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon ang administrasyon sa patas, transparent at investor-friendly business environment sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng mga negosyante at aplikante sa Job Fair and Skills e-Hub na ginanap sa SM MOA sa Pasay kanina. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang pagpapabuti ng business climate ay mahalaga sa paglikha ng maraming trabaho at paghikayat ng pamumuhunan, lokal man o dayuhan. Malaking bagay rin anya ang partnership ng gobyerno at pribadong sektor sa pagtataguyod ng kaunlaran dahil nagre-resulta ito ng hanap buhay para sa mga Pilipino. Binanggit nito na simula 2023 ay umabot na sa 5,000 job fair ang naisagawa sa buong bansa kung saan 200,000 individual ang na-hire on the spot. Narito si Pangulong Marcos. In these times, when many Filipinos are having a hard time finding employment that matches their skills, their interests, and their aspirations, we all recognize that this is our responsibility to ensure that assistance is something that meets them wherever they are. Kaya po nandito tayo ngayon upang gawing mas madali, abot kamay, at makabuluhan ang pagkakataong maghanap ng trabaho, madagdagan ang kasanayan at magsimula ang kabuhayan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan ay malabong mangyari sa mga nakulong. Yan ay malabong mangyari makulong sa mga nakulong sa Senado matapos silang i-contempt ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects. Yan ay sinabi ni Senate President Tito Soto. Hindi kayo makakauwi ngayong Pasko, ha? Anong I'll be home for Christmas, ha? Sa oblo kayo. Ayan. Yan ang sabi ni Tito Sen sa mga nakulong dyan sa Senado. Arrest number 28.
Ilan ba ang, o di sila nang mag-Christmas party sa loob. Ayan, Exchange gift na Oo nalakay. nga, ano. Mga kwanto, mga mayayaman eh. Mga multi-millionaire, baka billionaire, ha? Baka exchange gift nila, Ferrari. Aris number 28, pwede ba silang sa Pasko, Raymond, magsama-sama at sila ay magkaroon ng party, get-together sa Oblod, yan sa Senado? Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor, sa kulungan ng Senado magpapasko ang mga na-contempt sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III hinggil sa estado ng mga nakakulong sa Senado at malapit na ang Pasko. Ayon kay Soto, maiiba lamang ang lahat sa oras na may warrant of arrest ng mga ito mula sa korte para doon sila i-turn over. Kung hindi naman ay mananatili sila sa kustodiya ng Senado hanggat hindi natatapos ang 20th Congress sa taong 2028. Hanggang ngayon ay wala siyang natatanggap na sulat o pakiusap mula sa kampo ng mga bilanggo upang sila'y makauwi sa Pasko. Pinapayagan naman silang tumanggap ng mga bisita at bibigyan sila ng Noche Buena package para sa Pasko. Kinabibilangan ito ni na Curly Discaya, Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hiwalay pa ang mga na-contempt sa hearing kaugnay naman ng agricultural smuggling sa Senate Committee on Agriculture. Narito si Senate President Tito Soto. Pag mayroong mga issue ng warrant sa kanila, i-surrender namin sila ron sa warrant. Pag wala is dito lang sila. Pag wala, dito pa sila hanggat hindi tapos yung Blue Ribbon na hearing. Hanggang bagong taon, sir? Hanggang year, sir? Hanggang June of 2028. Sir, sabi ni... Kasi yun ang sinasabi ng Supreme Court na ang contempt namin ay hanggang matapos lang yung committee report or yung Congress na yun. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Ito si RH28 Raymond Batanza, Mayor. Di ba sila pwedeng mag-Christmas party sa loob? Sama-sama sila, ayan, para makapag-Noche Buena naman? Ang problema, Mayor, hindi sila magkakasundo na eh. Hindi kaya yung mataga-NBI, ayan. Magrambulan sila diyan. Oo, sila Henry Alcantara. Ang magkakampi, Mayor, si Bryce Hernandez at JP Mendoza. Si Henry Alcantara, hiwalay na siya. At siyempre, iba naman Pacifico Curly Discaya dahil siya naman yung kontraktor. So, iba-iba yung kanilang kinalalagyan nitong mga mga apat na ito. Hiwalay pa yung mga na-contempt naman sa ibang mga kaso. Roommate itong si Bryce Hernandez at saka JP Mendoza. Originally, yun ang nakita namin nung una, Mayor. Hindi ko alam kung as of now, ay ganun pa rin ang setup o kaya naghiwa-hiwalay sila. Ay, dapat hiwa-hiwalay. Pagka magkasama sila, baka mapagplano pa. Ayun na nga, pero ayun nang medyo malungkot dahil sabi naman ni medyo may kunting pihit naman doon sa salita kanina ni SP Tito Sen dahil ang pagkakabanggit niya, bakit ba kayo ang humihingi? Hindi galing sa kanila. Kumbaga, kasi kaya ang tanong namin lagi, kung halimbawa hihiling sila, pagbibigyan ba na makauwi man lang sa Pasko? Ang lagi niyang sinasagot sa amin we will cross the bridge when we reach there, sabi niya. Para bang may pahiwatig naman na baka sakali. Kaya lang, as of kanina, ay sa kulungan ng Senado sila magpapalipas ng Pasko. Mga ngaroling daw sila kay Tito Sen at kakantahan sila ng Di ba pwede yan kahit na 2 oras lang sa Noche Buena? Sa lubong ng lakad. Ang
Previously kasi Mayor, nakalalabas sila para umuwi at kumuha ng mga dokumento. Ito yung mga dinadala nila sa DOJ, sa Ombudsman o kaya sa ICI kapag sila ipinatatawag. Pero wala pang malinaw, wala pang linaw kung sa issue ng doon sa pagdating ng Pasko ay papayagan sila na makauwi sa kanilang mga pamilya. Baka naman pwedeng payagan silang makapag-mako ng spaghetti. Ayan. Shanghai. Queso de bola. Ayan. Ano pa? Lumpia. Lumpia. Ayan. Oh. Ayaw. Baka naman pwede, kaya lang yung nakasanayang buhay ng mga ito, Mayor, iba. Maiiba talaga itong Pasko nila ngayon kumpara noong mga nakalipas na Pasko nila na haya-haya ang buhay nila bilang kontraktor at opisyal ng DPWH. Dati, isa dyan, papasok sa opisina, naka-Ferrari, Lamborghini, ha? Ngayon, ni tricycle, wala. Yan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Andito ako sa bahagi ng ito, nakagaling ako ng South Super Highway at saka ditong Pasong Tamo area, malapit sa Don Bosco. Kabubuhos lang Mayor ng napakalakas na ulan. Talaga ha? Gamat medyo, ngayon medyo tumila-tila na at tikatik na lang naambon itong ating naranasan sa ngayon dito sa lungsod ng Makati. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Ayan, gusto natin yan. Umulan ng malakas, bumagyo, bumaha ng bonus at 13-month pay. Yan ang gusto ko lakayin. Dahil samantala, LGUs naman na nakakasakop sa Marcos Highway, tutulong sa apela laban sa mall-wide sales. Ayon po yan sa MMDA. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel? Nakausap na ng Metropolitan Authority ang mga lokal na pamalaang nakasasakop sa Marcos Highway upang tulungan silang ipatigil ang mall-wide sales. Kasunod yan ang naranasang gridlock sa trapiko noong nakarang weekend na isinisi sa volume ng pasasakyan at holiday sale na magkakatabing mall sa kalsada. Sa pulong palitan sa Pasig City, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na nag-commit ng LGUs na Antipolo at Cainta na ihayag ang mungkahi sa mga may-ari ng mga pasyalan. Hindi kasi sakop ng MMDA ang naturang mga lugar sa Rizal, kaiba sa mga mall dito sa Kamaynilaan na umiiwas na sa malalaking sale kapag Kapaskuhan. Nilinaw naman ni Artes na hindi siya kontra sa mga sale sa mga tindahan, kundi sa malakihan at sa bayan lamang na pagpapatupad ng mga ito o ika nga itong mall-wide na mga sale. Pakinggan natin ang MMDA Chairman. Along Marcos Highway, may mga malls din po na outside of our jurisdiction na baka pwedeng pakiusapan ng LGU na ilimit muna yung mall-wide sale. At nakita po natin ng Sabado yung epekto noong nagkaroon ng mall-wide sale outside the jurisdiction ng MMDA ay nagkaroon talaga ng sobrang pagbigat ng dami ng traffic at sa 3 block. Maliban sa naturang pakiusap, sinimulan na ng MMDA ang ibang traffic measures gaya ng paglalagay nga ng plastic barriers sa intersection, Hill Puyat o Hill Fernando Roder, adjustment ng mga U-turn slot, deployment ng mga dagdag na enforcer. At ngayon makikipag-usap daw ang MMDA sa Philippine National Police Highway Patrol Group para mag-augment na rin sa nasabing lugar. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala, hirit ni dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Go at dalawang iba pa ng dagdag na 55 days. Ba't tagal? Sa quarantine area, tinanggihan ng Bucor. Noche Kakas, please kami. Noche. Lakay Winapearl, tinanggihan ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Calapang Jr. ang kahilingan ng dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at dalawa iba pa na pansamantalang manatili sa quarantine area sa loob ng karagdagang 55 days ng Correctional Institution for Women. Inatasan ni Katapang Jr. si Corrections Technical Superintendent Marjorie Ann Sanidad ng CIW na isagawa ang agarang paglipat kina Alice Go at Jemeline Cruz at Rachel Joanna Carion
sa isang regular na dormitoryo sa Reception and Diagnostic Center upang sumailalim sa mandatory orientation, diagnostic at classification alinsunod sa mga itinakdang pamamaraan at protokol. Pagkatapos makumpleto ang 60 days na proseso sa RDC, saka pa umano ito ililipat sa kanilang nakatalagang regular na dormitory sa maximum security camp kung saan hinatulan ng life imprisonment. Igo at ang kanyang dalawang kasama sa isang liham noong December 7 na ipinadala kay Katapang sa pamamagitan ni Correctional Institution for Women Chief na si Sanidad ay humiling na payagan silang pansamantalang manatili sa quarantine area. Hiniling rin ng tatlo sa kanilang liham na bigyan sila ng sapat na oras upang umangkop at magnilay-nilay sa bagong kapaligiran ng CIW bago sila ihalo sa ibang mga bilanggo. Arit sa 27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Samantala sa ating global news, higit 500,000 na katao sa Thailand at Cambodia humihingi ng saklolo sa kabila ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. James Galange sa detalye. May mamaya, balikan natin to lakay. Wala pa. Sa ibang balita, nagbabala naman ang Armed Forces of the Philippines sa publiko hinggil sa mga nagpapakalat ng transition government. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Ceres Cerces Trinidad, pinalambot lang ang termino pero illegal din ito gaya ng pang-uudyok sa unconstitutional na pag-take over sa pamahalaan. Ito naging reaksyon ni Colonel Trinidad sa panawagan ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na transitional constitution na lamang ang makapapawi sa agam-agam ng taong bayan hinggil sa isyu ng talamak na korupsyon. Sabi ng AFP, hindi maitatago sa mabulaklak na salita ang isang criminal liability katulad ng inciting to sedition. Kumpiyansa naman ng militar na kayang masilip ng mga eksperto ang pagkakaiba ng ganitong panawagan sa simpleng advokasya lamang. Balikan natin lakay ang ating break time global news dahil higit 500,000 na katao sa Thailand at Cambodia humihingi ng saklolo sa kabila ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. James Galange sa detalye. James? Umabot na sa mahigit 500,000 katao sa Cambodia at Thailand ang naghahanap ng saklolo at mas ligtas na lugar, bunsod pa rin umano ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang nabanggit na bansa. Yan ay bunga pa rin ng pinag-aagawang teritoryo sa border ng dalawang bansa na dati ng pinagkasundo ni US President Donald Trump na pinirmahan sa peace plan noong ASEAN Summit. Ngunit matapos lamang ilang linggo ay nag-akusa ng dalawang bansa ng pagsuway nito bagay na nagkaroon ng sagutan ng mga pag-atake na matandang nagpakawala pa ng airstrikes ng Thailand dito lamang Lunes. Samantala, nagdesisyon naman ng Cambodia na mag-withdraw ng lahat ng kanilang mga delegado sa nagaganap na Southeast Asian Games sa Thailand para sa kanilang seguridad. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James sa ating balitang sports. Unang gold medal ng Pilipinas sa 33rd SEA Games. Abay, hindi lang nakadalawa o tatlong gold medal na yata. Nasungkit ni Justin Kobe Macario sa men's individual freestyle Pumsey. Mili Borja sa detalye. Mili. Formal nang binuksan noong Miyerkules ang 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Naghatid ng unang gintong medalya si Justin Kobe Macario sa freestyle Pumsey, habang ang women's 4x100 meter freestyle relay team na binubuo nila Olympian Kyla Sanchez, Chloe Isleta, Shandy Chua at Heather White ang nagpanalo ng ikalawang ginto ng bansa. Nauna namang nakasungkit ng unang medalya sa biennial meet si John Derek Farr na nagkamit ng bronze sa mountain bike downhill event, habang nagtapos ng pilak si Gian Santos sa men's 200 meter individual medley. Nag-ambag ang taekwondo ng karagdagang medalya, kabilang ang pilak ng trio na sina Rodolfo Reyes, King Nash Alcario at Ian Corton sa men's recognized Pumsey. Nagdagdag din ng bronze ang Patrick Perez Josel Ninobla pair sa recognized Pumsey at ang grupo ni na Macario, Jus Yape,
Darius Venerable at Jana Oliva sa mixed freestyle pomse. Umabante sa sepak takraw hoop finals ng Philippine women's team matapos matira na lamang ang 4 na koponan dahil sa pag-urong ng Cambodia. Sa men's division, 4 sa 6 na team ang umabante sa finals. Parehong nagtapos sa 2nd pwesto ang men's at women's teams para sa bronze. Nagbuhat din ng bronze ang Hockey 5S matapos umabante sa semifinals ang parehong squad. Sa chess, nagkamit ng bronze ang men's Mark Crook Team Triple Blitz na sina IM Paulo Bersamina, IM Jem Garcia, GM Daniel Quizon at GM Darwin Lailo. Nagdagdag pa ng bronze si Godwin Langbayan sa men's Jiu-Jitsu 62 kg fighting division matapos talunin ng kapwa Pilipino na si Raj Dwight Del Rosario para sa bronze medal match. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Mili Borja at sa ating break time showbiz, Eddie Gutierrez sumailalim sa spinal procedure sa Singapore. Angelica Cosme sa detalye. Angelica? Sumailalim sa kanyang unang spinal procedure ang 83-year-old veteran actor na si Eddie Gutierrez. Ito ang ibinahagi ng kanyang anak na si Rufa, kasama ang inang si Annabel Rama at kapatid na si Raymond sa Singapore kung saan nagpapagamot ang ama. Sa Mount Elizabeth Hospital anya ay sinagawa ang naturang procedure sa batikang aktor. Dasal naman ang hiling ni Rufa para sa paggaling ng kanyang daddy. Special mention din sa post ang mga Pinoy nurse na nag-aalaga sa aktor. Sa huli, nagpaabot ito ng mensahe ng suporta sa lahat ng mga may kinakarap ding pagsubok ngayong Kapaskuhan. Una rito, nang mausisa sa isang event, sinabi ni Annabel Rama na wala raw munang big party ngayong Christmas at focus muna siya sa pag-aalaga ng asawa. Agad namang bumuho sa mga komento ng love and prayers at get well soon messages para kay Eddie Gutierrez. Kung matatandaan, taong 2018 nang sumailalim naman ito sa isang knee surgery. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas is just around the corner. Maraming salamat, Angelica Cosme. At bago tayo magpaalam, Miss Wina, ayan. Sabi dito, uy, ang ganda ng mata ni Miss Wina. Oh, para matampusa. Ba't naman matampusa, lakay? Ayan, ang sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Aba, lumakas ang piso, Miss Wina, ng 2 centavos. Ayan. Dahil nagsara po ang palitan sa dollar ngayon sa halagang 58 pesos and 99 centavos. Samantalang kahapon ay 59.21. Hindi lang, ano pala ha? Magkano tinatag ha? 58, tama, 2 centavos ba? Ayan, ande. 58.59 lakay? Oo. 58.19 di 22 centavos. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ako naman po si Vina Pearl Hesoro. Susunod na mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras ganap ng 5:05. This time check is